selebrasyon. Ito, pihi tayo ng konti. Sa Senado, kung matatandaan po ninyo, last Thursday, napag-usapan po yung ethics complaint. Pag sinabing ethics complaint, ito yung gawi, kilos, o mga sinabi, ginawa, posible ng isang senador na hindi katanggap-tanggap, kaya sinasampahan sila ng ethics complaint. Pero paano kung yung namumuno ng ethics complaint, ng ethics committee, walang ginawa? So yun yung naging... Sino ba yung namumunong yan? Di si the good one kunyari. Pero ang totoo, tamad at bad one. Di ba? Si Ejercito. Si JB Ejercito ho yan. dahilan kaya nag-file din naman ulit ng complaint, ethics complaint laban sa chairman ng Ethics Committee, si Senator JB Ejercito. Para mabigyan pa po tayo ng Dapat kasi yung namumuno sa Ethics Committee, meron totoong ethics. Hindi yung nagkukunyari lang. Hindi ho ba? Ayan, sinampan tuloy ng kaso tuloy yung chairman ng ethics complaint sa ethics committee. Hindi ba parang napakawalang kwenta? Saan tutungo yan? Hindi ba? paliwanag kung Bihira. bakit at yung mga dahilan ng kanilang pagsasampa ng reklamo sa mismong chairman ng komite. Nakakausap po natin na nag-file ng ethics complaint laban kay Senator JV Ejercito, si Attorney Marvin Aceron. Attorney, magandang umaga po. Robert Mano sa Balita Antemano. Ay, magandang umaga, Robert Mano. Opo. Attorney, opo. Maraming salamat po sa opportunity. Paliwanag lang po natin para sa mga nanonood at nakikinig po natin ng mga kapamilya. Ano ang naging dahilan? Bakit po umabot kayo sa point na yung mismong chairman na ng Ethics Committee yung inireklamo po ninyo? Ganito kasi yan. October 2, nag-file ako ng kaso against Senator Chis Escudero. Tinanggap na yung kaso ko. Pagkatapos nun, parang walang nangyayari. Buwan-buwan, meron akong pinafile. Motion dito, motion dyan. Sinukat ko nga yung mga final ko, isang dangkal na eh. Wala man lang. October pa last year, mga kababayan, 2025. January 2026 na. Anong ginawa nito ni Ejercito? Inupuan? Kinatamaran? Hindi ba? Pambihira, nakakahiya itong mga senador na ito. Ang tatamad. Tapos ang laki pa ng ibinabayad ng mga Pilipino dyan. Case number. Wala man lang briefing kung anong nangyayari sa kaso. Para bang walang nangyayari, no? Kaya sabi ko, ay tinitingnan ko lang ang nangyayari sa House of Representatives doon kay Representative Kiko Barsaga. In 77 days, mula sa pagpapile ng kaso, nagkaroon na kagad ng ruling. Sangat ito pa nga matatapos na yung punishment sa kanyang 2 buwan Pagkalang yung kaso ko naman, 109 days, no case number, nothing whatsoever. Anong ibig sabihin? In short, tamad. Hindi ba? Tamad ho. Ang tawag dyan. Hindi kumikilos Hindi ba? 3 buwan nang mahigit. Yung complaint laban dito kay Escudero, walang ginagawa itong mga senador na ito. Tamad. Yan. Sabi ko, kailangan natin, siguro may pagkukulang dyan ng chairman. Kaya wala akong choice. Kailangan natin sampahan na rin ang kaso ang chairman at baka may mangyari naman ang kaso na una pong pinahil. At ito pong pagsasampa ninyo ng attorney, at ito pong pagsasampa ninyo ng kaso sa chairman ay nothing personal naman. Hindi ko nga kilala yan Hindi ko binoboto yan Ang ito kasi bagay. Hindi dapat talaga iboto yan. Hindi ba? Tignan mo naman ang ginagawa. Binabayaran ng taong bayan para gumawa ng batas at magkaroon ng komite kung saan pamumunuan nila ito. In case ito ni Ejercito, ethics committee. Ang problema, mababa o walang ethics ito. Nakakahiyag. The good one pa kunyari ang pangalan. Hindi ba? Talagang it's about the systems of accountability, systems of ethics in the Senate. Maliwanag kasi sa Constitution ng Pilipinas, only the Senate can discipline its members. There is no other forum where I can file this case. However, in this matter, there are now 348 of us. Ang problema, yung mismong mga senador, hindi lahat pero marami, ito longest at tulisan. So paano nila didisiplinahin ang sarili nila? Niloloko ho tayo ng mga tolongges na ito sa Senado Join the original complaint.
But there is no other place for us to go. Where else can we go? And ang sinasabi naman ng Senator JV, keso hindi pa nila nakukonsider Opo. etc. Opo. Eh, ang tanong ko, sir, 109 days. Doon po sa House, 77 days may ruling. Pareho kayo nagpalit ng liderato, ha? Pareho kayo nagkaroon ng pagbabago. Ano, mas magaling ba yung House? O talaga yung House mas masigasig? O yung Pulpul kasi. Pulpul ang Senado. Ethics. Attorney. Eh, sa Senado, talagang hindi nila inaayos. Yun ang tanong ko sa kanya. Opo, Attorney, kahapon po, nakakausap po namin si Senator JV sa programang Tandem ng Bayan with Doris Bigornia. Ang paliwanag po niya kasi ay day before the session break, doon lang siya na-appoint. And then sa plenary, hindi pa rin na-appoint ang membership ng Ethics Committee. Ang minority, kulang pa din ng members na ipinapasa para buuin yung Ethics Committee. Kaya there's no way. Ang daming sinasabi pa, cheche boreche, na hindi pa na kukumpleto yung membro. Unang-una, nasa opisina mo na yan, mano man lang basahin mo. Hindi ba? Mano man lang i-update mo. Kaya ang problema, sa sobrang tamad, walang ginawa, inupuan. Nagbigay ng maraming dahilan para hindi umusad yung complaint. Ganito ho tayo sa Pilipinas, mga kababayan. Daw na makapagpatawag siya ng meeting dahil siya palang ina-appoint at kailangan in plenary ay ma-approve yung membership po nito, sir. Alam mo, yun ay isang napakasakit na statement. Parang nilalaglag niya yung Senado dyan eh. Parang sinabi niya, makukupad kami dito, hindi kami umaaksyon. Makukupal daw sila. Sa interview, ayoko nga tanggapin niya, wala lang gusto tumanggap. Kaya Hira, oh. niya, half-hearted siya. Parang sinasabi niya, kami dito sa Senado, ayaw namin pagtuunan ng pansin ng ethics. Yan ang sinasabi niya dyan. Eh. Walang Sa mga ethics. pinagtuturo niya dyan, hindi Ang ako Senado. naniniwala na ganyan ang Senado. Ang sinasabi ko, kung may, kung ayaw, may dahilan. Kung Yan. gusto, may paraan. Yan. Eh gusto niya, dagdagan ko pa yung sinasabi ng dahilan. O, kulang kayo abogado, kulang kayo ng papel, kulang kayo ng magtututok sa problema. So, lahat ng dahilan pwede mong sabihin. Pero ang number one question, gusto niya ba to? Diba? Gusto ba to? Eh, sinabi niya na yung sagot niya eh. Ayaw talaga niya, kaya lang wala raw gagawa eh. Eh, kasama sa trabaho ng pagiging senador eh. Maliwanag to sa konstitusyon eh. Trabaho niya to eh. Kaya ayaw niyo, kaya gusto niyo, kaya half-hearted ko, hindi, gawin niyo yung dapat yung gawin. Kung ganun na lang pala, lumayas ka na dyan. JBRC to. Mawalang galang na, ha? Utusan na kita. Kung ayaw mong gawin yan, ayaw mong magtrabaho, lumayas ka na. Hindi ba? Sayang ang pasweldo sa'yo ng taong bayan. Wala ka palang silbi dyan, inutil ka pala dyan. Ganun lang yun kasimple. Kung ayaw mong magtrabaho, lumayas ka dyan. Hayaan mong ibang tao yung gumawa ng trabaho na mabilis at epesyente. Hindi mo kailangan mag-stay dyan kung ayaw mo magtrabaho. Inutil ka. Yung mga House of Representatives, nakabuo ng committee, nakapagawa ng ruling in 77 days. Bakit kayo hindi? Bakit sinasabi mo kasalanan ng mga kasamahan mo? Hindi ka ba umaksyon? Nasisi pa. Nasisi pa yung Kongreso. Hindi naman ang sinasabi ko. Hindi ko naman sinasabi na ako case number nga lang hinahanap. I'm not even asking for a hearing. Kailangan mo ba buong committee para magkaroon ka ng case number? Yun ba yung sinasabi niya? Kaya sabi ko nga, alam mo, lalo pa magsasalita itong si Senador JP, lalo pa siyang magkakamali. Ang Opo. gawin na lang niya, itong isang tamang sinabi niya, sa Lunes daw, ipapatawag niya sa plenary ito at magagawin niya lalagay niya sa agenda. Yun naman pala eh. Pareho lang naman. 109 days ang nakalipas. Yun lang naman pala yung gagawin mo. Hindi mo nagawa. Di ba? Sabi hindi nangyari yan. Sa dami-dami ng araw na lumipas. Nabubuisit lang ako dito kay JBRC tong kunyaring the good one pero the bad one naman. Alam mo, lumayas ka na lang dyan. Malaking tulong yan sa mga Pilipino kasi kung ayaw mo magtrabaho, hayaan mo yung iba na magtrabaho dyan.